So si Donald Trump ngayon ay nanalo mga sangkay bilang Pangulo ng Bansang Amerika. Ang tanong dito, ang China nga ba ay maninilikado ngayong si Trump na naman ang mamumuno sa US? So hello, what's up mga sangkay? Muli tayo nababalik dito sa ating channel para naman po sa panibago nating pag-uusapan. Nakapupulutan po ng kaalaman. Kung ikaw po ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright, so sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan po, tayo po ay 1.3 million subscribers na. So ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to mga sangkay. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest update po natin kaganapan sa ating mundo at maging sa kaganapan sa Pilipinas. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito nga po mga sangkay, isa sa tanong dito. Ngayong si Donald Trump na po ang nanalo bilang presidente ng Amerika, ano po yung magiging sitwasyon ng relasyon ng Amerika at China? Ang China nga ba, babanat-banata na naman po ni Donald Trump kasi naalala nyo to mga sangkay, isa po ito sa mga banat lagi ni Donald Trump sa China. About po sa pandemic na sa kanila po nag-start. What a terrible thing. Ibang-iba kasi to si Donald Trump. Maboka to. Hindi nga lang po nagmumura mga sangkay, pero grabe po ito magsalita. I-real talk ka kung i-real talk ka niya. Banat niya mga sangkay sa China, nakaraan o dati pa. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. Yan po yung banat ni Donald Trump mga sangkay noon. So, ibang-iba po yung nito, atake ni Donald Trump kaysa po kay Biden mga sangkay. Si Biden kasi wala, sintu-sintu po kapag magsalita eh. Madalas pa, bigla pong nawawala sa ere habang po nagsasalita. They're not kidding. They got a lot of problems. They'll have a lot of problems. Hey, it's 1 o'clock in the morning, and a very tough, I've used the word on occasion, hombre. A very tough hombre is breaking into the window of a young woman whose husband is away as a traveling salesman or whatever he may do. By the way, it's a disease, without question, has more names than any disease in history. I can name Kung Flu. I can name 19 different versions of names. So, yan po yung mga banat niya dati mga sangkay sa China. Marami pa po yan. Ito, Donald Trump steps up attacks on China and the media. Some people would say an act of God. I don't view it as an act of God. I would view it as something that just surprised the whole world. And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it. It could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public. But the whole world is suffering because of it. I called for a ban from people coming in from China Grabe. long before anybody thought it was. In fact, it was your network. I believe they called me a racist because I did that. It was many of the people in the room. They call me racist and other words. It amazes me when I read the Wall Street Journal, which is always so negative. Okay, so yan po yung mga banat niya dati mga sangkay sa China, no? Na itong pandemic, sa China naman talaga nanggaling. Kasalanan talaga ng China, bakit nangyari ito? Marami pa pong iba. At isa po sa mga nangyari po noon mga sangkay, yung trade war ng China at Amerika. Naging dikdikan po ang bakbakan nila dyan mga sangkay. Ngayon, ayon po sa mga eksperto, US
at China trade war, posible daw pong maulit. So, tingnan po natin ang balitang ito. Hopefully by December, or in a month's time, or 4 to 6 weeks time, pwedeng makabawi naman yung piso. Posibleng lumakas ang piso kontra dolyar pagsapit ng Disyembre anuman ang maging resulta ng eleksyon sa Estados Unidos. Paliwanag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, marami sa mga overseas Filipino worker at mga foreign investor ang magpapapalit ng dolyar sa Disyembre dahil sa taas ng demand ng gastos. Every year, malaki tendency, second week, lalo na Nakaangkla kasi talaga yung buong mundo sa dolyar eh. first, second, lalo na a week before Christmas, talagang mga OFW nagpapapalit ng dollar. Maganda, pabor sa kanila yan, mataas eh. Yung mga dollar earner, pabor yan sa OFW, pabor yan sa exporter, sa mga turista, foreign investor, kasi mataas yung palitan. Ayon pa kay Ricafort, napaghandaan na rin ng United States Treasury ang maaaring kahinatnan ng kanilang eleksyon sa mga nakalipas na buwan sa pamamagitan ng pagtataas ng bonds. Dahilan naman kaya nakita ang paglakas ng dolyar. Nangangahulugan na maaalis na ang anumang banta sa pagtaas ng halaga pa ng dolyar pagkatapos ng US elections. Well, tumaas yung bond yield sa Amerika, yung US Treasury bond yield. Tumaas din yung dolyar. No? Kumbaga parang may konting uncertainty kasi sa election sa US. So, yun, pina-price in the markets, baka nga naman manalo si Trump. So, kaya naka-affected sa dolyar. Samantala, maaaring umusbong muli ang trade war sa pagitan ng US at China. Ayun, ito na yon mga sangkay. Trump versus China naman po ito. Well, tingnan po natin mga sangkay kasi may mga nababasa din po akong article na ang Chinese government gusto po nilang manalo si Donald Trump. Ang Russia naman mga sangkay, ang gusto nilang manalo si, kung hindi ako nagkakamali, si Harris po ata yung kanilang, kasi nito nga lang mga sangkay, lahat na po ng mga leader ng buong mundo, nagsalita na po. Kinongratulate si Donald Trump. Pero yung Russian president, wala. Sabi doon, si Putin daw po ay walang balak na i-congratulate si Donald Trump. Ngayon nga mga sangkay, may kaunting pitik na po si Donald Trump laban po sa Russia eh. May kaunting angas na po na ginawa si Donald Trump. Nung nagsalita po siya, unang pagkakataon na nagkaroon po siya ng speech after po lumabas ang resulta na panalo na nga po siya mga sangkay sa bilangan. So ngayon, ang China, tingnan natin ano ba ang possible na mangyayari mga sangkay ngayong si Donald Trump na po ang presidente nila. Kung tuluyang mananalo si Trump, ito ay dahil sa banta naman ng pagpapataw ng mataas na taripa sa mga produkto ng China na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng mundo. May risk na magkaroon na naman ng trade war. Babagal yung world economy kung may trade war. Nung first administration niya, nung unang beses siya nanalo, nangyari na yun eh. So, yun, similarly, baka maulit yun, no? Yung ganung sitwasyon. Ayon naman sa ilang political analyst, wala naman maaaring magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at US anuman ang magiging kahinatnan ng eleksyon. Nagpahayag na rin dati ng suporta ang Trump administration at si Vice President Kamala Harris sa posisyon ng Pilipinas sa iba't ibang mahalagang issue. Kabilang na dito ang usaping panseguridad. Nel Maribuhok. Okay, so ayun mga sangkay, maraming banat po itong si Donald Trump mga sangkay sa China noon pa man. Kaya marami pong usap-usapan, ano kaya ang gagawin ni Donald Trump sa China ngayong siya na po ang mamumuno sa US. Kayo mga sangkay, ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba maninilikado ang China sa kamay po ni President-elect Donald Trump? Kasi ibang-iba po ito si Donald Trump. Kung itong si Biden, mga sangkay, medyo tagilid na po yung leadership. Itong si Donald Trump, very active, matalino, magaling mamuno, mga sangkay. Bukod dyan, mahilig bang real talk? Yan po talaga si Donald Trump. So ano po ang inyong opinion
mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung mga content na inilalabas po natin dito, kagaya po ng inyong mga nakikita. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.